Mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral. Silang sa iyo'y tumatanggap ng turo sa kautusan. Mga awit 94:12. Ako po si Leona, kasalukuyan naninirahan dito po sa probinsya ng Bulacan. Kung paano po ako hinahangon ng ating Panginoong Hesus sa lusak ng kasalanan ang siya ko pong ibabahagi rito. Po sa tanikalang lagot, ganito po iyon. Leona, anak, pumunta ka ng Agusan del Sur. Po ba ako sa Agusan? Bakit? May problema po ba, Papang? Oo, anak, may mga paparting pang mapunlan ng rubber sa Sabado. Dapat may titingin doon. Bakit hindi si ate at kuya Avelino ang inyuutusan? Sila ang dapat na may responsibilidad sa pagpapatakbo ng ating negosyo roon. Papang, sila ang mga nakatatanda kong kapatid. Sa iyo ko naman pinamamahala ang lupa sa Agusan. Bantayin mo ang mga tauhan natin doon. Baka may ginagawa ng anomalya sa rubber plantation doon. Baka iyong mga katas ng rubber na nakukuha sa puno mismo ng rubber ay naipupuslit at kinakalakal sa iba ng mga pasaway nating tauhan. Sige po, Papang. Kailan po ba ako luluwas patungong Agusan? Sa lalong madaling panahon, anak. Papang, talaga po sa akin ang single na motorbike na ito? Haha, oo anak. Di ba hinihingi mo sa akin iyan? Kaya binili kita. Ingat ka lang sa pagmamotor. Ikaw Dionisio, sinusunod mo palagi ang luho ni Leona. Kaya lumalaking sutil ang anak mo eh. Tiyak palagi na yung kasamang barkada niyan demotor dito sa atin. Naku naman, Jovencia. Hayaman ang maging masayang anak natin. Mamang, tara po angkas ko kayo. Ipapasyal ko po kayo para di na po kayo magalit sa akin. Hindi ko sagot ang pambayad mo sa ospital kapag naaksidente ka, Amazona. Magandang Amazona, Mamang. Tignan ko lang kung iyang mukha mo ang masira sa iyong pagmumotor. Tumigil ka na, Jovencia, sa iyong pagsasalita. Baka nga mapahamak ang iyong anak. Hayaan mo siya sa kanyang hilig. Minsan lang maging dalagang isang babae. Kapag may asawa na iyan, ay matatali na sa bahay. Kaya hanggat dalaga pa anak mo, pabayaan mo siyang magsaya sa kanyang pagdadalaga. Tumutulong siya sa ating negosyo. Hindi naman siya tamad. Dapat nga kayong magsamang mag-ama. Pareho ang takbo ng inyong mga utak. Si Mamang talaga super sungit. Palibasa may pagkakastila. Dugo ng isang Kastila ang umira sa kanya. Kaya at hindi ang isang dugong Pilipino. Kaya matobre, masungit, pasaway rin. Leona, paspasan natin at matutulin ng mga kasama natin. Tayo na lang naiiwan sa pagpapatakbo ng motor. Sayang motor mo, bago pa naman. Gusto nilang pasiklaban ko sila. Sa pagmamotor, itatudo ko na lang itong selyador. Aba, tumataw ka na. Hintayin mo kami, Leona. Ang bilis mong magpatakbo. Todo gasolina na ako. Leona? Ha? Susud ako sa buhanginan? Leona, Leona. Leona, buhay ka pa ba? Ari ko po ang braso ko. Namamanid, buhay pa ako, bruha ka, tutulungan mo ako. Ayun na nga bang sinasabi ko. Sobrang tigas kasi ng ulo mo, babae ka. Kaya yan. Pwede ba? Mamang, huwag nga kayong sumigaw rito sa ospital. Napilayan na nga ako mabibingi pa ako sa lakas ng boses ninyo. Huwag nga kayong manisi, aksidente yun. Papaanong hindi ka maaksidente? Sa tuli mo ba naman magpatakbo ng motor? Sumbong ni Aya. Para bang dalawa ang buhay mo, kaya yan tuloy ang nangyari sa iyo. Mabuti na lang at dito ka namin pinulot sa ospital at hindi sa morgue.
Pasaway kang babae ka. Ano ka ba naman, Juvencia? Tigilan mo ang anak mo. Huwag mo nang sermonan. Oh, ayan ka na naman. Magsama nga kayong mag-ama. Parehong matigas ang ulo. Kamusta na, Inday Leona? Wala ka ng motor. Bali pa ang iyong paa at pasa ang muka. Isa ka pa, Kuya Avelino. Ibis nakabagan mo ako, inalas ka mo pa ako. Huwag ka mag-alala, gagaling rin ako at mga pagmumotor pa ako. Makikita mo aksidente lang iyon, Dudong. Pero, wala ka ng motor. Kasi, ibinenta ni Mother ang iyong motor. Kababatak lang kanina. Ano? Bakit ibinenta ni Mamang? Motor ko yun. Si Papang di ba inawat si Mamang? Kailan ba umubra si Papang kay Mamang? Kailan mo ba nakitang nasunod sa bahay si Papang? Di ba palagi namang si Mamang nasusunod? Kaya sorry ka na lang, Inday Leona. Sa wakas, andito na ako sa Maynila. Mabuti na iyon. Nagpakalayo-layo na ako. Dito sa sarili ko lang ang buhay ko. Wala na mamamang na mga kailam. Kapag may magandang nangyari sa buhay ko, saka na ako babalik sa Agusan del Sur. Ipapakita ko kay Mamang na kaya akong mamuhay na wala sila ni Papang sa aking tabi. Kanina lang yaman nila sa akin ang kalayaan ko. Leona, ayun na ang sundo natin. Si Manong Rodney, ayun sa jeep, kumakaway na sa atin. Tuloy ka, Leona. Maupo ka. Mr. Tan, bakit niyo po ako pinatawag? May nagawa po ba akong mali sa trabaho ko? Pagpasensyahan na po ako. Bigyan po ninyo ako ng isa pang pagkakataon. No. Wala akong nakikitang problema sa iyong pagtatrabaho rito sa aking kumpanya. Mabilis ka nga matuto at masipag ka. Kaya gusto ko, ikaw na ang kumuha ng 2 shift. Po, Mr. Tan, wala po kayo reklamo sa aking trabaho? Isalamat po. Sige po, payag po ako. Sipag mo naman magtrabaho, kapitbahay. Parang may pinapakain kang isang batalyon. Bakit ka nakikiinom? Anong baka mo sa akin? Ako, sorry miss, no-offend ata kita. Wala lang iyon. Natutuwa lang ako dahil ang sipag-sipag mo. Sorry. Pwes, hindi na ako natutuwa sa nangingilam mo. Ganyan ba kayo rito sa Manila? Ang buhay ng buhay ang pakialaman nyo. Kasi sa pinanggalingan kong lugar, ang mga tao doon, hindi chismosa na gaya mo. At kung ikaw ay may plano manligaw sa akin, ngayon pa lang, busted ka na. Chismoso. Ikaw talaga, Leona. Hanggang dito sa Maynila, dala mo pa rin ang pagkasutil mo. Kuwawa naman itong tao. Pinahiya mo. Di bale sana kung walang nakarinig. E nandoon pa naman yung guard. Kung kailan masama ang pakiramdam ko, dun pa wala ang mga bruhang nahihilo. Oops, Leona. Anong nangyari sa'yo? Tulong guard. Di ko kaya. Matutumba kami. Salamat sa tulong mo. At nasala mo ako, Josie mo. Kaya nagalit sa akin, Leona. Mabuti at nandun ako. Kasunod mo, kung nagkataon, sa lupa ka babagsak. Alam mo bang inadya talaga ng tadhana na sa mga bisig ko ikaw bumagsak? Dito talaga ako nakatira. Matagal ko nang inupahan itong silid na ito. Dito tayo magsisimula mamuhay bilang mag-asawa. Masusumikap ako ng husto para sa ating maging anak. Kung mayroon pang higit sa pagmamahal, ibibigay ko sa iyo, Leona. Pinakamamahal kita. Ikaw ang kumpas pag naliligaw. Ikaw ang kulay sa langit na... Ano ba nangyayari sa'yo? Tao ka at masama palang pakiramdam mo. Nagtrabaho ka pa.
Sayang rin kasi ang kikitain ko, Leona. Pambili rin ito ng gatas ng anak natin. Mayroon pa naman akong para dun. Sana magpahinga ka naman. Baka ikaw naman na mapano. Pwede naman gatasin ni Bibing. Si Dudong naman kanin ang kinakain. Leona, huwag kang mag-alala. Gagaling ako. Pangako sa iyo, gagaling ako. Ikaw ang kanlungan na kailangan ko, kahit hindi mo alam. Zosimu, kalang matatagal ang ating pagsasama. Sabi mo sa akin gusto mo pa makita mga bumungay doon. At gusto mo pa makita na ikasinasal si Bibing. Pero bakit hindi mo muna kami? Paano na kami mga bata ngayon? Wala ka na Zosimu. Leona, kaya mo rin akong bumata. Maliit pa ang mga anak ko nang mamatay si Sergio ko. Pero nakayanan kong itong lahat dahil si Diyos. Siya ang nagbigay sa akin ng pag-asang buhay na buhay, kung kaya't napagtagumpayan ko ang lahat ng pagsubok sa aking buhay. Nana Rosa, totoo po bang may Diyos na buhay? Meron, Leona. Subukan mong dumalo sa gawain sa linggo. Mapapatunayan mo ang Diyos na aking sinasamba ay buhay na buhay. Magtiwala ka lamang sa Kanya. Sinusubukan ko pong dumalo sa simbahan na kung saan dumalo si Nana Rosa at totoo nga pong buhay ang Diyos na kanila sinasamba roon. Maraming himalang ginawa ang Diyos sa aming pag-iina at kailanman hindi niya kami pinabayaan sa gitna ng aming kahirapan sa buhay. Aming kahirapan sa buhay, palagi may tungo ng Diyos. Purihin po ang ating Panginoon.